Ang lalaking bida ng anime na ito ay may nakakatakot na kakayahan, kaya niyang manipulahin ang kanyang isip para eposes ang iba, at kontrolin sila para gawin ang anumang gusto niya. Madalas niyang ginagamit ang kakayahang ito upang silipin ang mga katawan ng mga batang babae, kontrolin ang katawan ng taong hindi niya gusto na gumawa ng mga bagay na hindi karaniwan, at makapasok din sa pinakamahusay na paaralan sa bansa, at umibig sa pinakamagandang babae sa paaralan. Anong uri ng kahangahangang buhay ang susunod niyang sisimulan? Sabay-sabay tayong pumasok sa kwento ngayon. Ang lalaking bida na si Yu ay isang third-year junior high school na mag-aral, at isang araw ay nalaman niyang may kakayahan talaga siyang kontrolin ang iba. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon nalaman niya na ang kakayahang ito ay may isang kakulangan, maaari lamang niyang kontrolin ang iba sa loob ng 5 segundo sa isang pagkakataon, at mahuhulog siya sa coma kapag kinokontrol ang ibang tao. Kaya't wala na siyang magagawa na higit na nakakahiya kaysa sa paminsan-minsang pagsilip sa mga figure ng mga batang babae. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay nakahanap siya ng isang paraan upang mapakinabangan ang kanyang kakayahan, iyon ay, sa panahon ng pagsusulit, nagpoposes siya ng mga mag-aaral na may mahusay na pagganap sa akademiko upang silipin ang kanilang mga sagot, at nakakamit niya ang mahusay na mga marka sa pamamagitan ng pagposes ng iba't ibang mga mag-aaral. Sa wakas, umaasa sa kasanayang ito, natanggap siya sa pinakamahusay na high school sa bansa sa pagiging first place. Si Yu ay may mukhang kaakit-akit at may mahusay na mga marka, at mabilis na nakakaakit ng maraming babae sa paaralan na magtapat sa kanya ng pagmamahal, ngunit tinanggihan niya ang mga ito. Dahil may sariling goal na si Yu, si Yumi, ang school babe. Sa pagtatapos ng paaralan sa araw na iyon, si Yu ay nagtatago sa gilid ng kalsada, kinokontrol ang isang driver ng truck na magmaneho papunta kay Yumi, at pagkatapos ay mabilis na lumitaw upang iligtas siya. Si Yumi ay nailigtas ni Yu, pagkatapos ay may gwapong mukha si Yu at mahusay na mga marka, kaya, sa lalong madaling panahon, siya ay nasakop ni Yu, at ang dalawa ay nahulog sa isang maliwanag na panahon. Naisip ni Yu na malapit na siyang makipagrelasyon kay Yumi at masiyahan sa isang masayang high school time, ngunit isang aksidente ang nangyari. Isang batang babae na nagngangalang Nao, ang biglang lumitaw sa kanyang paaralan, at pinabulaanan ni Nao ang kakayahan ni Yu na mandayo sa mga pagsusulit at kontrolin ang ibang tao. Nai-record pa ni Nao ang kontrol ni Yu sa ibang mga tao, at tila matagal nang nakatutok si Nao kay Yu. Natatakot si Yu na malantad ang kanyang krimen at mawala ang lahat ng mayroon siya ngayon, kaya desperado siyang tumakas. Tumakbo si Yu sa malayo sa pag-aakalang siya ay ligtas, ngunit nahuli lamang ng isang lalaking sumugod sa kanya ng napakabilis. Ang lalaking ito, na nagngangalang Jojiro, ay kasama ni Nao, at tulad ni Yu, mayroon din siyang espesyal na kakayahan. Maaari siyang gumalaw sa mataas na bilis, ngunit ang disadvantage ay hindi siya maaaring huminto kung saan niya gusto, at madalas siyang nasusugatan dahil dito. Sa oras na ito, lumilitaw si Nao at sinabi kay Yu na maraming gumagamit ng kakayahan tulad ni Yu, ngunit ang mga kakayahan na ito ay talagang isang sakit na mawawala pagkatapos ng pagdadalaga o pagbibinata. Hiniling niya kay Yu na lumipat sa kanyang paaralan, sa Hoshino Umi Academy, at sumali sa Student Council, kung saan siya ang presidente. Mula ngayon, gagamitin ni Yu ang kanyang kakayahan para tulungan si Nao sa pagpigil sa mga katulad niyang umaabuso sa kanyang kakayahan. Nang makitang hindi sumasang-ayon si Yu, talagang naglaho si Nao at binugbog si Yu. Ang kakayahan ni Nao ay invisibility, at ang disadvantage ay maaari lamang siyang mawala sa harap ng isang partikular na tao, at ang iba ay makikita pa rin siya. Sa huli, napilitan si Yu na sumang-ayon sa mga kondisyon ni Nao, dahil may nalalaman sa kanya si Nao. Hindi nagtagal ay isinama ni Yu ang kanyang kapatid na si Ayumi upang lumipat at manirahan sa dormitoryong ibinigay ng Hoshino Umi Academy. Matagal na silang iniwan ng kanilang mga magulang, at ang magkapatid ay nag-aalaga sa isa't isa. Ngayon ang unang araw ng pagpasok ni Yu, at ipinaliwanag sa kanya ni Nao ang kasaysayan ng paaralan. Karamihan sa mga mag-aaral sa Hoshino Umi Academy ay mga karaniwang tao, ngunit lahat sila ay may potensyal na magising ang kakayahan. Noong nakaraan, ang mga ganitong estudyanteng may kakayahan ay hinuhuli ng mga siyentipiko at ginagamit bilang guinea pig para sa eksperimento, at itinatag ng tagapagtatag ng paaralan ang lugar na ito upang protektahan ang mga estudyanteng ito. Ang Student Council ni Nao ay may pananagutan sa pagtukoy ng mga gumagamit ng kakayahan sa labas ng paaralan upang hindi na nila gamitin ang kanilang mga kakayahan. Pagkatapos ay dinala ni Nao si Yu sa isang silid na eksklusibo sa Student Council,
kung saan nakapatong sa mesa ang isang mapa ng lungsod. Di nagtagal, isang basang-basang lalaki ang pumasok sa silid, tumulo ng isang patak ng tubig sa isang lokasyon sa mapa, sinabi na ang kakayahan ay mental photography, at umalis sa silid. Ang kanyang pangalan ay Kum Agami, at maaari niyang makita ang iba pang mga gumagamit ng kakayahan at madama ang kanilang mga kakayahan, at darating paminsan-minsan upang sabihin kay Now ang mga lokasyon ng mga gumagamit ng kakayahan na iyon. Hindi nagtagal, dinala ni Now si Yu sa lokasyon na minarkahan sa mapa, kung saan nakakita sila ng isang kahinahinalang lalaki. Hiniling ni Now kay Yu na kontrolin ang lalaki gamit ang kanyang isip, at pagkatapos ay nakakita ng larawan ng isang batang babae na nakita sa kanyang backpack. Sa panggigipit ni Now, ipinagtapat ng lalaki na binili niya ito sa isang estudyanteng nagngangalang Udo. Di nagtagal, sinunod ni Now ang pangalan at sa wakas ay nahanap niya si Udo, ang pinuno ng archery club ng kalapit na paaralan, na ang locker ay sinaliksik ni Now kamakailan, at nakakita siya ng malaking bilang ng mga lihim na larawan. Nakita ni Udo na ang kanyang krimen ay nalantad, at aktwal na ginagamit ang kanyang kakayahang kumuha ng litrato ni Now na nakikita sa mismong lugar, umaasa na mababantaan si Now na huwag ibunyag ang sekreto. Nagtago sa mga anino, kinokontrol ni Yu si Udo gamit ang kanyang isip at ibinato ang larawan kay Now. Nakita ni Udo na hindi na maganda ang sitwasyon at pinulot ang pana at palaso at itinutok ito kay Now, at sa kritikal na sandali, gumamit si Jojiro ng mabilis na paggalaw upang kunin ang arrow na pinaputok, at nakita ni Udo ang napakaraming tao na dumarating at alam niya na siya ay nabigo. Akala niya ang naghihintay sa kanya ay isang paglilitis sa batas, ngunit sinabi sa kanya ni Now na hindi niya ilalantad sa pulisya ang kanyang krimen, ngunit mula ngayon, hindi na maaaring gamitin ni Udo ang kanyang kakayahan, mawawala ang kanyang kakayahan pagkatapos ng pagbibinata, at kung aabusuhin ni Udo ang kanyang kakayahan, malamang na malaman ng mga siyentipiko at dadalhin siya para sa mga eksperimento. Kung tutuusin, hindi naman masamang tao si Udo, kumukuha lang siya ng litrato para kumita, dahil may sakit ang kanyang mga magulang at kulang sa pera, at sa wakas, sa pangungumbinsi ni Now, pumayag si Udo na huwag gamitin ang kanyang kakayahan sa hinaharap. Pagkatapos ng misyong ito, hindi pa rin maintindihan ni Yu ang kanilang intensyon na gawin ito. Sinabi ni Now kay Yu kung bakit siya nasangkot sa trabaho. Noong bata pa si Now, ang kanyang kapatid na lalaki ay ipinadala sa laboratorio ng agham ng kanilang ina dahil nagising nito ang kakayahan, at sinasabing napakataas ng posibilidad na makakuha ng kakayahan ang pangunahing pamilya ng mga gumagamit ng kakayahan, kaya dinala rin si Now sa laboratorio. Sa proseso, ang nakatatandang kapatid na lalaki ay nakaranas ng hindi makataong pagpapahirap araw-araw, at sa huli ay naging isang baliw. Dahil hindi pa nagising ni Now ang kanyang kakayahan noon, araw-araw na lang siyang sinusuri at hindi nasaktan. Iniligtas ng tagapagtatag ng Hoshino-umi Academy ang magkapatid at inilagay ang kapatid ni Now sa isang nursing home, at simula noon ay hindi na nakita ni Now ang kanyang ina. Siya ay lubos na nagpapasalamat sa tagapagtatag na siya ay sumali sa student council sa isang misyon na pigilan ang ilang mga gumagamit ng kakayahan na abusuhin ang kanilang mga kakayahan. Di nagtagal, dinala ni Now si Yu sa nursing home para makipagkita sa kanyang kapatid, na ngayon ay kailangan ng regular na bigyan ng tranquilizer para kumalma. Sa wakas ay naunawaan ni Yu ang maingat na pagsisikap ni Now, at hindi na siya nakakaramdam ng kasuklam-suklam sa kanyang ginagawa. Mabilis na lumipas ang oras, at si Yu ay nasa paaralan na. Ngayon ay may mga bagong gumagamit ng kakayahan, at pagkatapos markahan ang lugar sa mapa, sinabi ni Kum Agami na ang mga kakayahan ay channeling at burning. Napakabihirang magkaroon ng dalawang kakayahan sa parehong oras, at agad na sumugod si Now kasama ang kanyang mga kasama. Sa pamamagitan ng pananaliksik, natuklasan nila ang kakayahan ng user na ito na si Yusa, isang super idol na maraming tagahanga, at si Jojiro ay isa ring tapat na tagahanga niya. Si Yusa ay may kakayahang mag-channel, at ang kanyang namatay na kapatid na si Misa ay maaaring iposes siya anumang oras. Pero kapag naposes siya ni Misa, hindi ito nararamdaman ni Yusa, para lang siyang nag-sleepwalk. Kasabay nito, si Misa ang may kakayahang magpatawag ng apoy. Kamakailan ay nagkaproblema si Yusa nang magkamali siya ng kinuhang phone sa isang set na may sandamakmak na krimen na pag-aari ng isang TV producer, kaya kamakailan lang ay na-stalk siya at pinagbantaan pa. Upang maprotektahan si Yusa, nagpa siya na talaga si Misa na sunugin ang istasyon ng TV. Agad itong pinigilan ni Now, at kung mangyari man, ipapakulong lang nito si Yusa. Ang layunin ni Now ay protektahan ang mga gumagamit ng kakayahan, kaya nag-isip siya ng magandang ideya na tulungan si Yusa na malutas ang problemang ito,
at kinuha niya ang dalawa sa mga kaibigan ni Yusa upang gawin ang planong ito ng magkasama. Una, hiniling niya kay Yusa na makipagkita sa producer ng TV sa parke, at pagkatapos ay ginamit niya si Misa at ang kanilang mga kakayahan upang pabagsakin ang 4 na alipores ng producer sa harap ng producer. Pagkatapos ay ibinato ni Misa ang kanyang telepono sa producer at binyantaan siyang huwag siyang guluhin sa hinaharap. Ang kasalukuyang Yusa ay parang demonyo sa producer, at ang producer ay natatakot na tumakas, at hinding-hindi na siya maglalakas loob na bigyan si Yusa ng kalokohan sa hinaharap. Pagkatapos ng insidenteng ito, sinabi ni Nao kay Misa na ang kakayahan ay isang sakit na nawawala pagkatapos ng pagdadalaga, at para mas maprotektahan si Yusa, inanyayahan siya ni Nao na sumali sa Hoshino-Umi Academy at sa Student Council. Mas espesyal ang sitwasyon ni Yusa, at mas magiging komportable si Nao kapag nasa tabi niya si Yusa. Para sa kaligtasan ng kanyang kapatid, pumayag si Misa sa kanyang kahilingan. Sa ganitong paraan, opisyal na nabuo ang 4 na tao na squad ni Nao, at bilang karagdagan sa pagkumpleto ng kanilang pag-aaral, ang kailangan lang nilang gawin araw-araw ay hanapin ang mga gumagamit ng kakayahan sa lungsod, at pagkatapos ay hikayatin o bantaan silang ihinto ang paggamit ng kanilang mga kakayahan. Pinasuko nila ang isang gumagamit ng kakayahan, na maaaring kontrolin ang trajectory ng baseball. At ang ibang ability user, na kayang lumipad sa langit. Sa prosesong ito, sila ay nagiging mas malapit, at unti-unti silang nagiging mabuting ka-partner. Naisip ni Yu na ang buhay ay magpapatuloy ng ganito hanggang sa matapos ang pagbibinata, at ang kanyang kakayahan ay mawawala. Ngunit ang susunod na mangyayari ay ganap na nagpabago sa kanyang buhay. Sa araw na ito, nilalagnat ang kapatid ni Yu na si Ayumi, at pagkatapos alagaan ni Yu ang kanyang kapatid sa pagtulog, tinulungan niya itong mag-day off sa paaralan. Pagdating niya sa paaralan sa susunod na araw, muling lumitaw si Kumagami, na minarkahan ang lokasyon ng bagong lumitaw na gumagamit ng kakayahan sa mapa, na nagsasabi na ang kakayahan ay collapse. Walang sino mang naruroon ang nakarinig tungkol sa collapse, at nang iniisip pa ng lahat kung anong uri ng kakayahan ang collapse, nagulat si Yu nang tingnan niya ang lokasyon sa mapa, at ang lokasyon na minarkahan ni Kumagami ay ang apartment kung saan sina Yu at ang kanyang kapatid na babae ay nakatira. Naalala niya na sinabi ni Nao na malaki ang posibilidad na magkaroon ng kakayahan ang mga miyembro ng pamilya na mayroong kakayahan, at hinulaan niya na nagising na din ni Ayumi ang kanyang kakayahan. Para makasigurado, isinama ni Yu sina Nao at Yusa sa apartment para samahan ang kapatid niya buong araw. Fan din ni Ayumi si Yusa, at tuwang-tuwa siya nang makitang dumating ang kanyang idolo. Mayroon silang napaka-homely na oras, ngunit wala silang nakitang mga palatandaan ng kakayahan ni Ayumi na gumising. Nag-aalala pa rin si Yu sa kanyang kapatid, kaya tinutulungan niya itong magpahinga sa paaralan. Ngunit naiinip na si Ayumi sa bahay, kaya palihim siyang tumungo sa paaralan. Pagdating ni Ayumi sa paaralan, nakita niya ang isang batang lalaki na nagtapat ng nararamdaman sa kanya. Walang iniisip si Ayumi na umibig, kaya tinanggihan niya ang bata at umalis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naharang siya ng isang babae nang tumakbo siya sa hindi kalayuan. Lihim pala na in love ang babaeng ito sa batang lalaki na ngayon lang nagtapat ng pag-ibig kay Ayumi, at simula nang magpakita si Ayumi ay hindi na siya pinapansin ng batang lalaki, at galit na galit ang bata, at iniisip na ang lahat ng ito ay kasalanan ni Ayumi, at naglabas siya ng kutsilyo at dahan-daang lumapit kay Ayumi. Nagising ni Ayumi ang kakayahan dahil sa pagpapanik, at ang buong gusali ay gumuho sa isang iglap. Nang matanggap ni Yu ang balita at sumugod, nawala ang kanyang kapatid. Nababaliw siya sa paghahanap sa kanyang kapatid, ngunit nabagsakan siya ng isang malaking bato. Nang magising si Yu, narinig niya ang masamang balita na namatay si Ayumi sa aksidente. Si Yu ay nahulog sa isang malalim na pagsisisi sa sarili, dahil halatang napansin na niya ang abnormalidad ng kanyang kapatid, ngunit sa huli, hindi niya napigilan ang trahedya na mangyari. Mula sa araw na iyon, tila nawawala ng kaluluwa si Yu, hindi na siya muling pumapasok sa paaralan, at ang pagkawala ng kanyang pinakamamahal ay hindi na siya nakahanap ng lakas ng loob na mabuhay. Nagsisimula siyang mapagod sa mundo, at araw-araw ay gulong-gulo para sa kanya, at ang ilang mga kaibigan na dumadalaw sa kanya ay bastos na tinatanggihan niya rin. Pumunta si Yu sa kalye upang pukawin ang ilang gangster, ginagamit ang kanyang kakayahang kontrolin sila, nakikipag-away sa mga gangster na ito araw-araw, at unti-unting natutuwa sa proseso ng paggamit ng karahasan. Nagiging mas radical siya, gamit ang kanyang mga kakayahan upang patuloy na labanan ang mga kalapit na gang ng underworld.
Parang karahasan lang ang makakalimot sa kanyang kalungkutan. Sa araw na ito, si Yu ay nakakuha ng ilang ilegal na droga mula sa isang gangster ng nagkataon, at nang si Yu ay malapit ng gumamit ng mga droga na ito para sa higit pang pagpapasigla, lumitaw si Nao at marahas na humarang kay Yu. Lumalabas na mula sa unang araw, na-activate na ni Nao ang invisibility at sinusundan niya si Yu, pinapanood niya si Yu na bumabagsak, ngunit hindi niya maaaring payagan si Yu na gamitin ang droga na ito at sirain ang kanyang buhay sa anumang kaso. Sinabi ni Nao nang may pagsisisi na kung inilipat niya si Ayumi sa isang ligtas na lugar pagkatapos na mahulaan na maaari niyang magising ang kanyang kakayahan, wala sa mga ito ang mangyayari. Nag-request siya kay Yu na kumain kasama niya, at pagkatapos kumain, iiwan niya si Yu mag-isa. Ayaw ni Yu na magulo si Nao sa hinaharap, kaya pumayag siya sa kahilingang ito. Si Nao ang personal na nagluluto ng hapunan para kay Yu, at nang siya ay may unang kagat, si Yu ay natigilan dahil malinaw niyang nasabi na ito ang lasa ng luto ng kanyang kapatid. Nakahanap pala si Nao ng isang diary sa kwarto ni Ayumi na nagpapakita ng sekretong sarsa ng kanilang pamilya at isang tala tungkol sa mga paboritong ulam ng kanyang kapatid. Mula nang umalis ang nanay ng magkapatid, araw-araw na itong ginagamit ni Ayumi sa paggawa ng iba't ibang ulam para sa hapunan. Noong nabubuhay pa si Ayumi, sobrang naiinis si Yu dahil araw-araw niyang kinakain ang mga ulam na may parehong sauce, at ngayon dahil sa pagkamatay ni Ayumi, miss na niya ang lasa na ito. Ang hapunan na ito ay nagpapaalala kay Yu ng paulit-ulit na sinasabi ng kanyang kapatid na babae noong siya ay nabubuhay, na umaasa siyang ang kanyang kapatid ay maaaring mabuhay ng isang masayang buhay. Kung magpapatuloy siya sa pagkasira, mabibigo niya ang kanyang kapatid na babae. Si Yu ay taos-pusong nagpapakita ng pagpapahalaga kay Nao at nagpasyang magsaya at mamuhay ng maayos. Dahil sa pagbabagong ito, tila isang hakbang na mas malapit ang relasyon ni Yu at Nao. Si Yu ay bumalik sa campus, at si Nao ay nakakuha ng 2 tiket sa dayuhang rock band na GN. Ang nakatatandang kapatid na lalaki ni Nao ay mahilig sa musika mula pa noong siya ay bata, at ang kanyang nagising na kakayahan ay kontrolin ang mga sound wave. Gusto rin ni Nao ang banda dahil gusto ito ng kanyang kapatid, at plano niyang imbitahan ang kanyang mga kasama sa concert ng magkasama. Gayunpaman, hindi gusto ni Jojiro o ni Yusa ang musikang rock, at kalaunan ay kailangang samahan siya ni Yu. May ilang oras pa bago magsimula ang konsyerto, at sa panahong ito, nakatagpo si Yu ng isang bagay na kawili-wili. Pauwi na siya mula sa paaralan at nakilala niya si Sarah Shane, ang vocalista ng bandang GN. Agad na gumawa ng plano si Yu at nagpasyang imbitahan si Sarah Shane sa hapunan. Si Sarah Shane ay bulag ngunit napakasaya. Sa harap ng imbitasyon ng isang lokal na Japanese boy, hindi tumanggi si Sarah Shane, iniisip niya ay nakatagpo na niya ang kanyang mga tagahanga. Pumunta ang dalawa sa restaurant para kumain ng magkasama, at marami silang pinag-uusapan, at sinabi ni Yu kay Sarah Shane ang tungkol sa kanyang kamakailang karanasan. Si Sarah Shane, matapos marinig na ang kapatid ni Yu ay namatay kamakailan, ay nag-alok na sambahin ang kanyang kapatid na babae. Ang kabaitan ni Sarah Shane ay nagpalakas ng loob ni Yu na humiling, iyon ay, nadalhin siya upang makilala ang kapatid ni Nao. Nabalitaan ni Sarah Shane na fan niya ang kapatid ni Nao, ngunit ngayon ay nahulog siya sa mental breakdown. Pumayag siya sa kahilingan ni Yu, at dinala siya ni Yu sa nursing home kung saan naroon ang kapatid ni Nao. Sa sandaling ito, nababaliw at sumisigaw ang kanyang kapatid, ngunit ang naririnig ni Sarah Shane ay tila ang kapatid ni Nao ay nagko-compose ng musika, kaya kumakanta siya sa maingay na kapaligirang ito. Unti-unting kumalma ang kapatid ni Nao sa pagkanta ni Sarah Shane at himalang namulat. Pagkatapos ay nakita ni Yu si Sarah Shane. Sa oras na ito, tumawag si Nao upang pasalamatan si Yu sa paggawa ng mga bagay na ito para sa kanya, at sa wakas ay nakikilala na siya ng kanyang kapatid. Ang relasyon ni Yu at Nao ay naging mas matalik sa tulong ng isa't isa ng paulit-ulit. Maya-maya, oras na ng konsyerto ni GN, at parehong maganda ang pananamit ni Yu at Nao, bagamat hindi nila ito hayagang sinasabi, ngayon ay para silang mag-couple na nagde-date. Malapit nang magsimula ang konsyerto, at si Sarah Shane ay nagdadala ng isang bagong kanta na kamakailan lang ay naisulat niya. Nang marinig ni Yu ang kantang ito, maraming alaala ang sumagi sa kanyang isipan, at sa sumunod na sandali, diretso siyang nahimatay sa konsyerto. Ang susunod na eksena ay nagpapakita ng mga alaala ni Yu. Siya at ang kanyang kapatid na si Ayumi ay lumitaw sa isang bilangguan kung saan narinig niya ang partikular na kantang ito mula kay Sarah Shane.
Sa alaalang ito, lahat ng tao rito ay mga kabataang may kakayahan, at lahat sila ay nahuli sa pag-eeksperimento. Ang tunay na kakayahan ni Yu ay upang sakupin ang mga kakayahan ng iba, at kung siya ay magpapossess ng iba pang mga gumagamit ng kakayahan, ang mga kakayahan ay makukuha niya. Itinago niya ang kakayahang ito, naghihintay ng sandali upang makatakas mula sa bilangguan. Bilang karagdagan, si Yu ay talagang may isang nakatatandang kapatid na lalaki, si Shunsuke, na ang kakayahan ay time traveling, at siya ay kinokontrol ng mga siyentipiko. Sa oras ng pagkain sa araw na iyon, nagpakita si Kumagami at nagtulak ng note kay Yu. Sa hindi inaasahang pagkakataon, matagal na pala silang magkakilala. Nakahanap si Kumagami ng ability user, na may telepathy, at si Yu ay maaaring lihim na makipag-ugnayan kay Shunsuke upang iligtas siya sa pamamagitan ng pag-agaw sa kakayahan ng telepathy. Nang isagawa na nila ang kanilang planong pagtakas, isang aksidente ang nangyari. Pilit na ina-activate ni Ayumi ang kakayahang collapse nang nanatili siya para sa pagsusuri, at isang laboratorio ang nawasak. Nadama ng mga siyentipiko na ang kakayahan ni Ayumi ay masyadong mapanganib at nagpasya na burahin siya. Upang mailigtas ang kanyang kapatid, tumigil si Yu sa pagtatago ng kanyang kakayahan. Sinamantala niya ang kaguluhan upang mahanap ang gumagamit ng telepathy, dinambong ang kanyang kakayahan, nakipag-ugnayan kay Shunsuke, at pagkatapos ay dinambong ang kakayahan ng isang gumagamit ng kakayahan na maaaring dumaan sa mga pader, at sa wakas ay pumasok sa silid ni Shunsuke pagkatapos dumaan sa ilang pader. Plano niyang hayaang buhayin ng kapatid ang kakayahan niyang bumalik sa nakaraan para mailigtas niya si Ayumi. Sa bawat pagtawid niya sa pader, kumonsumo siya ng maraming pisikal na lakas. Nakoma si Yu matapos iligtas si Shunsuke, at sa sumunod na sandali, kumislap ang mga mata ni Shunsuke at bumalik sa oras. Dito nagtatapos ang mga alaala, nagising si Yu mula sa kanyang kama. Sa oras na ito, lumilitaw si Kumagami, at tila inaasahan niya na magigising ni Yu ang kanyang mga alaala, kaya't nag-aalok siya na dalhin si Yu upang makita ang isang tao. Maraming pagdududa si Yu, kaya sinundan nila ni Nao si Kumagami sa isang underground na laboratorio sa mga suburb. Doon niya nakita ang kanyang kapatid, si Shunsuke, ang tagapagtatag ng Hoshino-umi Academy. Nang makitang natigilan si Yu, ikinwento ni Shunsuke ang nangyari. Nangyari pala ang lahat sa totoong buhay. Sa oras na iyon, si Shunsuke ay iniligtas ni Yu at bumalik sa kanyang pagkabata, hindi ito ang unang pagkakataon na naglakbay siya pabalik sa kanyang pagkabata. Sa bawat pagkakataon, magtitipon siya ng isang grupo ng mga kaibigan na may kakayahan, na handang magsimulang maghimagsik laban sa mga siyentipiko na darating at hulihin sila sa hinaharap. Kaya lang kahit ilang beses na niya itong pinagdaanan, bawat pagkakataon ay nadadala pa rin si Shunsuke. Ang mas nakakatakot ay ang pagkawala ng paningin ni Shunsuke sa tuwing gagamit siya ng oras sa paglalakbay, at alam niyang kung ipagpapatuloy niya ito, siya ay magiging ganap na bulag at mawawalan ng kakayahang maglakbay sa oras. Matapos dumaan sa mga loop, sa wakas ay nakaisip si Shunsuke ng solusyon. Siya ay nagsimulang kumita ng pera ng walang kabuluhan at upang mahulaan ang ilang mga numero ng lottery ng maaga sa pamamagitan ng kanyang kakayahan, pati na rin ang mga uso sa pananalapi sa hinaharap. Sa proseso, kumita siya ng maraming pera, na ginamit niya upang kumuha ng maraming tech talents para pagsilbihan siya, at ginamit din niya ang pera para itatag ang Hoshino-umi Academy na nagpoprotekta sa mga gumagamit ng kakayahan. Dahil sa labis na paggamit ni Shunsuke sa kanyang kakayahang maglakbay sa oras sa panahong ito, tuluyang nawala ang kanyang paningin. Pagkatapos noon, pinayagan niya ang kanyang mga kaibigan na gamitin ang kakayahang burahin ang lahat ng alaala ni Yu at Ayumi tungkol sa kanya. Dahil simula ngayon, magtatago na siya sa mga anino para labanan ang mga kaaway na iyon at hindi niya hahayaang magdalamhati ang kanyang pamilya dahil sa pagkawala niya. Ang dahilan kung bakit dinala si Yu sa oras na ito ay ang pagkamatay ni Ayumi, at ngayon ay hindi magamit ni Shunsuke ang kanyang kakayahan dahil siya ay bulag, ngunit ang kanyang kakayahan ay nandoon pa rin. Plano niyang hayaan si Yu na kunin ang kanyang kakayahan at ibalik ang oras para iligtas si Ayumi bago mangyari ang aksidente. Matapos kumalma ay tinanggap ni Yu ang alok ng kanyang kapatid. Sa ganitong paraan, kinukuha ni Yu ang kakayahan mula kay Shunsuke. Pagkatapos ay naglalakbay siya pabalik sa araw na nilalagnat si Ayumi. Ini-activate ni Yu ang kanyang kakayahan ng mas maaga upang kunin ang kakayahan ng kanyang kapatid na babae sa collapse, at pagkatapos ay pinigilan ang babae sa paggawa ng mga mapanganib na bagay kay Ayumi kinabukasan, at sa wakas ay nagtagumpay sa pagligtas sa kanyang kapatid.
Pagkatapos nito, dinala niya si Ayumi para makipagkita kay Shunsuke, at sa paliwanag ni Yu, alam ni Shunsuke kung ano ang nangyari, at alam din niya na kinuha ni Yu ang kanyang kakayahang maglakbay pabalik ng panahon para iligtas si Ayumi. Pagkatapos ay dinala ni Shunsuke ang kanyang mga kapatid sa paglilibot sa laboratorio ng agham na kanyang itinakda, kung saan ipinaliwanag ng mga eksperimento kay Yu ang pinagmulan ng kakayahan. Natagpuan nila ito pagkatapos ng pagsisiyasat, bawat 75 taon, ang isang kometa na tinatawag na Charlotte ay dumadaan sa kapaligiran ng Earth at bumababa ng ilang mga fragment ng pulbos, at ang mga taong nahawahan ng pulbos ay nakakakuha ng kakayahan. Ang mga gumagamit ng kakayahan ay matatagpuan sa buong mundo bilang karagdagan sa Japan, at ito ay kung paano lumitaw ang mga mangkukulam na dating sikat sa Europa at Estados Unidos. Nang muling dumaan ang Comet Charlotte sa kapaligiran ng Earth 12 taon na ang nakalilipas, ang grupong ito ng mga kabataan ay nagkamit ng mga kakayahan. Nagtatrabaho sila sa isang bakuna upang pigilan ang kakayahang magising sa loob ng maraming taon, at ito ay nasa maramihang production na ngayon. Gayunpaman, ang mga bakunang ito ay hindi epektibo sa mga bata na nagising sa kanilang mga kakayahan, at ngayon ay maaari na lamang nilang hintayin na lumaki ang mga bata at ang kakayahan ay automatikong mawawala. Bilang karagdagan, makokontrol lamang ni Shunsuke ang mga user ng kakayahan sa Japan, at hindi siya makakagambala sa mga user ng kakayahan mula sa ibang mga bansa. Gusto ni Shunsuke na manatili si Yu at ang kanyang kapatid sa lab hanggang sa mawala ang kanilang mga kakayahan. Gayunpaman, nangyayari ang aksidente. Sa araw na ito, nararamdaman ni Kumagami ang paglitaw ng isang bagong user ng kakayahan sa malapit, at gustong dalhin ang kotse sa paaralan upang ibigay ang lokasyon, ngunit dinala siya ng driver sa isang malayong bodega. Matagal na pala ang driver na nakatanim dito para mag-espiya, dahil ang kanyang pamilya ay kinidnap ng superpower na organisasyon ng mga dayuhang puwersa. At ngayon ay nakahanap na rin siya ng pagkakataon na kidnapin si Kumagami, at pagkatapos ay ang grupo ay gumagamit ng Truth Serum, upang makakuha ng maraming impormasyon mula kay Kumagami, kasama na si Yu na maaaring kumuha ng mga kakayahan mula sa iba, at maaaring maglakbay sa paglipas ng panahon. Ang layunin ng mga dayuhang puwersa ay pag-isahin ang mga gumagamit ng kakayahan ng lahat ng mga bansa at pagkatapos ay mamuno sa mundo. Ngayon si Yu ang pinakamalaking banta sa kanila. Pagkatapos ay kinidnap ng grupo si Nao at binyantaan si Yu na pumunta, at magtungo ng mag-isa. Nais ni Yu na bumalik bago makidnap si Kumagami, ngunit sinabi sa kanya ni Shunsuke na sinabi ng boss ng mga dayuhang puwersa na kung maramdaman nilang medyo wala sa kontrol ang plano, ipagpapalagay nila na si Yu ay naglakbay sa panahon at agad na papatayin si Kumagami at Nao. Ang driver ay isang espiya na nakatanim na bago itinatag ang Hoshino-umi Academy, at kung maglakbay si Yu pabalik, malamang na hindi nalikha ang academy. Kaya sa pagkakataong ito si Yu ay kailangang pumuntang mag-isa para iligtas ang mga tao, ngunit si Shunsuke ay nagmungkahi din ng isang plano na kung may mapansin si Yu na mali, maaari siyang bumalik sa kasalukuyang sandali. Sa huli, nag-iisang pumunta si Yu sa appointment, ngunit isang aksidente ang nangyari. Alam na ng mga tao ng dayuhang organisasyon ang kakayahan ni Yu, kaya agad silang nagpadala ng napakalakas na ability user para laslasin ang kanang mata ni Yu. Dahil sa pagkabulag sa isang mata, hindi magamit ni Yu ang kakayahang maglakbay sa oras. Sa sumunod na labanan, si Yu ay nasa panganib, at sa wakas ay hindi napigil ang pinakawalan ang kakayahan sa collapse, na naging sanhi ng pagbagsak ng buong gusali. Bagamat namatay ang mga tao mula sa dayuhang organisasyon, binayad din ni Kumagami ang kanyang buhay upang protektahan si Nao. Di nagtagal, nagising si Yu mula sa ospital, ang kanyang pagkabigo ay naging sanhi ng pagkamatay ni Kumagami, at ngayon ay hindi na magagamit ni Yu ang kanyang kakayahang maglakbay pabalik, na nangangahulugan din na hindi na babalik si Kumagami. Si Kumagami ay matalik na kaibigan ni Shunsuke, at ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng malaking dagok kay Shunsuke. Sa pagtingin kay Shunsuke, na nawala ang kanyang moral, tila nakita ni Yu ang kanyang nakaraan nang mawala ang kanyang kapatid na babae. Sinisisi ni Yu ang kanyang sarili, ngunit hindi niya alam kung ano pa ang magagawa niya, at gusto niyang tulungan ang kanyang kapatid na baguhin ang mundo at baguhin ang kalunos-lunos na kapalaran ng mga gumagamit ng kakayahan na ito. Habang nagpupumilit si Yu kung ano ang gagawin, binigyan siya ni Nao ng ideya, ibig sabihin, dahil kayang agawin ni Yu ang mga kakayahan ng iba, kung magagawa niyang agawin ang mga kakayahan ng mga gumagamit ng kakayahan sa buong mundo, matutupad niya ang ultimate dream ni Shunsuke. Ito ay magpapalaya sa lahat ng kakayahan ng mga gumagamit. Nakakabaliw na ideya, ngunit para kay Yu, ito ay parang isang sulyap ng liwanag,
At kung ito ay talagang magtatagumpay, ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan sa paligid ay maaaring bumalik sa normal na buhay, at nagpasya siyang gawin ito. Marahil sa paghula na ang kanyang gagawin ay kalokohan, si Yu ay naglakas ng loob na ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Nao. Matapos ang mahabang panahon na magkasama, siya ay labis na naakit kay Nao dahil sa kanyang katapangan at kabaitan. Sa halip na tanggapin o tanggihan siya, sinabi ni Nao na hihintayin niya itong bumalik. Kung talagang maililigtas ni Yu ang lahat ng mga gumagamit ng kakayahan, sila ni Yu ay opisyal na sa isang relasyon. Sa wakas, sila ay nangako na mag-commit sa isa't isa. Ngayong nagawa na ang plano, susuportahan ni Nao si Yu ng walang kondisyon, at ibinuka niya ang kanyang mga kamay upang kusang loob na maging unang magbibigay ng kanyang kakayahan kay Yu. Nang malaman ni Shunsuke ang nakakabaliw na plano ng kanyang kapatid, nagpasya din siyang gawin ang kanyang makakaya upang matulungan siya. Ngayon si Yu ay 16 na taong gulang, mga 2 taon ang layo mula sa pagkawala ng kakayahan. Nangangako siya na pamamahalaan ng mabuti ang kakayahan ng mga gumagamit sa Japan hanggang sa bumalik si Yu. Di nagtagal, pinuntahan ni Yusa at Jojiro si Yu, at nagpasya din sila na hayaang kunin ni Yu ang kanilang mga kakayahan, at ipinakita nila ang kanilang suporta kay Yu sa kanilang mga aksyon. Bago kunin ang mga kakayahan ni Yusa, nag-iwan si Misa ng liham kay Yusa, at pagkatapos malaman na ang kanyang kapatid ay nagkaroon ng magandang oras sa lahat sa panahong ito, napaiyak si Yusa. Bago umalis si Yu sa Japan, binigyan ni Nao si Yu ng isang stack ng flashcards, at umaasa siyang gagawin nitong mas maayos ang paglalakbay ni Yu sa ibang bansa. Ang maliit na regalo ay naglalaman ng walang katapusang pangangalaga. Sa ganitong paraan, opisyal na nag-abroad si Yu para simulan ang kanyang plano at ang kanyang unang paghinto ay sa Pilipinas. Dahil gusto niyang agawin ang mga kakayahan ng mga gumagamit ng kakayahan dito, dapat niyang malaman kung nasaan ang mga gumagamit ng kakayahan na ito, kaya kailangan niyang makuha ang isang kakayahan tulad ng kay Kum Agami na maaaring makadama ng mga lokasyon ng iba pang mga gumagamit ng kakayahan. Kaya't bumili muna siya ng ilang impormasyon mula sa mga lokal, hinahanap ang pinuno ng mga gumagamit ng kakayahan dito, at nakakuha ng kakayahang madama ang mga lokasyon ng iba pang mga gumagamit ng kakayahan mula sa nasasakupan ng pinuno. Pagkatapos ay sinimulan niyang gamitin ang kakayahang ito upang maghanap ng mga gumagamit ng kakayahan sa lahat ng dako, at habang ninakawan niya ang higit pang mga kakayahan, si Yu ay naging hindi magagapi. Naglalakbay siya sa ilang bansa, at lumilitaw ang alamat tungkol sa kanya sa buong mundo, na tinatawag si Yu na The Dreaded. Sa panahon ng pandarambong, nakakuha si Yu ng bagong kakayahan na nakadarama ng mga lokasyon ng mga potensyal na user ng kakayahan na hindi pa nagigising. Iniisip niya ang mga eksperto sa lab ng kanyang kapatid na minsan ay nagsabi na ang kakayahan ay talagang isang sakit. Hindi nagtagal, nakuha din niya ang isang kakayahan na maaaring makapagdulot ng sakit sa ibang tao, kaya ginagamit niya ang kakayahan upang pasiglahin ang sakit, at sigurado, ang mga hindi pa nagigising ang mga kakayahan ay agad na nagising ang kanilang mga kakayahan, kaya naagaw niya ang mga kakayahan kaagad. Sa ganitong paraan, nagising man ang mga kakayahan o hindi, maagang makukuha ni Yu ang kanilang mga kakayahan. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi napupunta ng maayos tulad ng inaasahan, dahil si Yu ay lumampas sa libu-libong kakayahan, ang kanyang utak ay nagsimulang ma-overload. Sa una, siya ay may sakit sa ulo, at pagkatapos ay ang kanyang memorya ay nagsisimulang mabigo, at nakalimutan pa niya kung bakit gusto niyang alisin ang mga kakayahan ng ibang tao, ang alam lamang niya ay kailangan niyang gawin ito. Pero ang paggawa nito ay lalo siyang naghihirap, at sa tuwing gusto niyang sumuko, nagpapatuloy siya kapag nakikita niya ang mga flashcard ni Nao. Nakalimutan na niya kung sino ang nagbigay nito sa kanya, ang alam lang niya ay mahalaga ito sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, ang Dread ay hinahanap na sa buong mundo, at kung sino man ang makahuli sa kanya, siya ay gagantimpalaan ng malaking bounty. Pagdating ng huling sandali, kailangan na lang ni Yu na agawan ng huling user ng kakayahan upang tapusin ang kanyang misyon. Kinaladkad niya ang kanyang mahinang katawan upang hanapin ang gumagamit ng kakayahan, ngunit tinambangan ng isang hunter na dumating upang manghuli kay Yu. Nang nasa panganib si Yu, pinipigilan ng isang batang babae ang hunter sa harap ni Yu, kahit na hindi malakas ang babae, gusto niyang protektahan ang mahina. Natuklasan ni Yu na ang babaeng ito ay ang ability user na hinahanap niya, at ang kakayahan ng babaeng ito ay tinatawag na tapang. Sinamsam ni Yu ang kakayahan ng bata, at nawala ng lakas ng loob ang bata at agad na tumakas. Si Yu ay nasa ulirat, sa totoo lang wala siyang pakialam sa hunter, isa lang ang nasa isip niya, iyon ay, natapos na niya ang gawain at gusto niyang bumalik.
Gustong patayin ng Hunter si Yu, ngunit sa kritikal na sandali, bumaba si Shunsuke at isang grupo ng mga tao mula sa langit sakay ng helicopter, at nailigtas si Yu. Pagkagising ni Yu, nasa tabi niya si Nao. Hindi maalala ni Yu kung sino ang babaeng nasa harapan niya. Nag-react agad si Nao na napakaraming kakayahan na ninakawan ni Yu, himala na para magising pa siya. Sinabi ni Nao na siya ang kanyang kasintahan. Ang mga flashcard na laging dala ni Yu ay binigay sa kanya ni Nao. Natutuwa siya na laging naaalala ni Yu ang kanilang pangako, at pagkatapos ay emosyonal na umiiyak. Sa pagtatapos ng kwento, nagkaroon ng kasintahan si Yu at ilang kaibigan din ang nasa tabi niya, at sa lalong madaling panahon, magtatapos ang pagbibinata, tuluyang mawawala ang mga kakayahan, at magkakaroon sila ng masayang buhay. Dito nagtatapos ang anime. Ang anime na ito ay nagpapaalala sa akin ng klasikong pelikulang X-Men. Sa worldview ng X-Men, ang ayos ng buong mundo ay nagbago dahil sa paglitaw ng mga superhuman. Dahil natatakot ang mga karaniwang tao sa mga superhuman na ito, nakagawa sila ng malaking bilang ng mga armas para subukang patayin ang mga superhuman na ito. Gayunpaman, ang buong mundo ay nahuhulog sa kaguluhan, at ang malaking digmaan sa pagitan ng mga ordinaryong tao at mga superhuman ay nakakaapekto sa hindi mabilang na mga pamilya. Ang paglitaw ng mga superhuman ay hindi regular, at ang ordinaryong mga magulang ay maaari ring ipanganak ang mga superhuman na ito, na humahantong sa pagkasira ng maraming pamilya at ang sapilitang paghihiwalay ng mga magulang at mga anak. Sa pagtatapos ng video, gusto kong magtanong sa iyo, kung ikaw ba iyon, tatanggapin mo ba na may mga ability users sa mundong ito? Welcome ka upang iwanan ang iyong mga opinyon sa lugar ng komento. Well, yan lang para sa araw na ito. Huwag kalimutan na bigyan ako ng thumbs up at mag-subscribe sa aking channel kung nagustuhan mo rin ang anime na ito. See you sa susunod na video. Bye.